Yan mga kabagwis, bali welcome back naman po tayo sa aking YouTube channel. Mga kabagwis, tatalakayin po natin kasi may nag-comment po sa akin tungkol mismo sa pag-breeding. Ano po ba ang tamang edad ng ating pag-breeding? Yan po mga kabagwis ang mismong tatalakayin natin. Bali bago po sa lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan na please and like and subscribe aking Yun mga kabagwis, welcome back na naman po tayo sa aking YouTube channel mga kabagwis. Yan. Alam mo kabagwis, meron po tayong tatalakayin ngayon, natatalakayin po natin ngayon tungkol mismo na meron kasi sa akin mga kabagwis na comment. Ano po ba yung mismong tamang edad na pwede na po ba natin gamitin yung ating materialis, mga broadstag natin at mga broadhead natin. Pero bago ko muna mga kabagwis sagutin, kung meron man po kayong mga kabagwis na komento, paki-comment na lang po sa comment section. Bali, sasagutin ko po yan mga kabagwis. Pasalamat na rin po ako sa inyo kung may bahagi po kayo at may share po kayo sa akin. Tulong na rin po yun sa akin at least magkaroon po ako ng idea sa mga na-experience ninyo sa inyong mga manukan. At yung mga na-experience ko rin mga kabagwis, may babahagi at may share ko rin po sa inyo. Kaya yun mga kabagwis. Kaya ako mga kabagwis, hindi naman po tayo nagmamadali. Bali, nagpapasalamat po ako mga kabagwis sa mga mismong big time breeder po na pumunta po dito sa ating probinsya. Nagkaroon po tayo ng pre-seminar. Bali, isa na po ako ng mga kabagwis na nag-attend at nakinig. Marami akong mga kabagwis na mga nalaman. Kasi minsan mga kabagwis dito po sa amin, nagkakaroon po dito ng free seminar. Dumadayo po yung mga big time breeder. Bali, hindi ko na po mismo sasabihin. At yun na nga po mga kabagwis. Alam mo mga kabagwis, ulitin po natin, yung mismong tamang edad na pwede ba natin gamitin yung ating materialis sa pag-breeding. Alam mo mga kabagwis, walang specific na edad na pwede po natin gamitin yung ating materialis. Para lang po sa akin, mga kabagwis. Kasi, gaya po nito mga kabagwis sample ko. Ito po mga kabagwis, nagbabara ko na. Nangahabol na mismo ng chicks. Inahin. Ibig sabihin mga kabagwis, indikasyon, sultir na siya, binata na siya. Ibig sabihin mga kabagwis, may similya na. Kaya pag mas sa mga inahin po natin ay hinabol nito, lalo po yung inahin natin gusto nyo malaman na pinapo siyang gamitin, umuupo yan mga kabagwis na kusa. Kahit na meron po yan mismo mga 5 months old lang na inahin po natin, basta't maganda po ang kanyang kondisyon, pwede na po ba natin yan gamitin? Kasi minsan mga kabagwis, meron po akong isang video na ipakita sa inyo. I-check nyo po yung mismo yung kabagwis, yung kanyang sipit-sipitan. Baka makakapan yung mga kabagwis, may bubukol dyan na matigas. Baka sa pola na yan mga kabagwis na mahirapan kayo mismo sa mismong pagpo-produce ng mga inahin ninyo ng mga itlog dahil sobrang taba. Huwag naman sobrang payat, huwag naman sobrang taba. Yung katamtaman ng mga kabagwis. Kaya dapat mga kabagwis, mainam na meron po kayong idea, malaman kung ano po yung magandang pagkain at patuka. Kasi mga kabagwis, lalo po tayong sa breeding natin, lalo pang mga small time at backyard breeder po tayo, naglalagay po tayo mismo sa ating mga liver. Minsan, isang stag, dalawang inahin. Papakain po natin. Yung ikot mismo ng galaw ng inahin sa loob, limitado lang. Pati yung mismong ating broadstock. Walang problema mga kabagwis yung ating broadstock kasi ano po siya. Siya po yung mismong magkocontrol din mismo sa ating inahin. Pero yung mismong mga inahin, dapat natin po mga kabagwis makontrol. Kasi kain ng kain lang po yan. Kaya
masama naman po mga kabagwis kung sobrang taba. Lalo po yung mismong lalagyanan po natin, yung pagbibreedingan po natin ay napakaliit lang ng espasyo. Kaya kung indikasyon po nun, talagang meron po talagang posibilidad na pwedeng tumaba yung ating inahin na sumubrang taba, magkaroon po ng sapola. Kaya mga kabagwis, piliin nyo rin po yung magagandang mga pagkain na hindi naman masyadong nakakapagpataba o yung tama lang at sakto lang mismo sa ating mga inahin. Kaya ito mga kabagwis, kaya itong mismong stand po natin, nagbabarako na po to. Bali, nagbabarako na po to. Naghahabol na po to ng mga inahin. Kaya ibig sabihin, pwede na po siya nating magamit. Kaya para sa akin mga kabagwis, sa akin lang, walang specific na buwan o kung ano pa man na kung kailan natin pwede siyang gamitin. Pag once na naghahabol, nagbabarako na siya, nagmamature na po siya, indikasyon po yan makabawis na may similya po yan. Lalo po yung mga inahin po natin na pulit po natin na nagpupusang nag-uupo. Pag once na nag-itlog, pwede na po yan mismo natin magamit. Kaya i-check nyo pa rin yung mga kabagwis yung mismo kanyang sipit-sipitan. Bali, yun na nga po mga kabagwis, mga simpleng mismong tips ko lang po sa inyo. Yun nga po, maraming salamat po sa mga nag-like, subscribe po sa aking YouTube channel. Bali, huwag niyong kalimutan na i-share po itong video po ito. Kaya yun lang po mga kabagwis. Sana po meron po kayong konting natutunan po sa akin ngayon. May clear lang na ating usapan. Yun lang po mga kabagwis. Maraming salamat po. Yan po mga kabag, bali meron po ako sa inyong konting dagdag kaalaman para sa ating mga small time and backyard breeder. Bali, alam ko po sa inyo mga kabagwis, malapit na po ang breeding season. Bali, alam ko pong nagsisimula na po kayo sa inyong pag-breeding. May mga iilan po tayong mga issue na nangyayari po sa ating manukan na i-encounter po natin. Yan nga po ba nga kabagwis yung mismong inahin po natin na kumakain ng itlog. Ano ba ang mga dahilan bakit po sila kumakain ng itlog? Bali, ganito po yan mga kabagwis. Ang inahin po ay meron po yan instinct o kaalaman kung ano po ang kanyang kulang o kanyang idadagdag sa kanyang katawan. Kasi alam mo kabagwis, ganito. Meron po tayong isang pulit o kaya kakaril. Kinulong po natin po siya ng 3 to 4, 5 days sa kulungan. Busog naman po siya. Kumakain po siya. Binaba po natin po siya. Pero kumakain pa rin po siya ng lupa. Pero yun po ang pinagkakataka po natin. Busog naman po siya, pero kumakain po siya ng lupa. Bakit nga po ba kumakain? Kasi andun po kabagwis yung mismong nutrisyon na kulang po sa kanyang katawan. Kaya kahit na bigyan niyo po siya ng tubig, ayaw niya pong uminom, hindi po yan iinom. Kung bigyan niyo po ng tubig, iinom po yan. Kaya ganun po yan kabagwis. Bali, alam po nila yung mismong kulang sa kanilang katawan. Kagaya po niyan kabagwis ang ating inahin na kumakain po ng itlog. Ibig sabihin, meron po sa kanyang kulang, imbalance baga, na kasi kabagwis, meron pong inahin na kumakain ng itlog pero hindi niya inuubos yung mismong egg. Bakit kabagwis? Wala po yan nag-uubos. Ang tinutukan niya po yan, mga kabagwis, yung mismong shell. O, kasi tatlo pong klase yan eh. Shell, egg white, tsaka egg yolk. Kung yung mismong ating mga inahin ay kumakain po ng shell, ibig sabihin kulang po siya sa calcium. Pag kinakain niya man po mga kabagwis ang mismong egg white, ibig sabihin kulang po siya sa electrolyte. Pag kinakain niya man po kabagwis ang mismong egg yolk, ibig sabihin kulang po siya sa nutrisyon. Kaya mga kabagwis, ganito po ang mismong nagiging nangyayari po sa ating manukan. Pag ganyan po ang kabagwis ang mga inahin po natin ay nangangain ng mga itlog,
hindi po tayo makakapagpaparami ng ating mga itlog kasi wala po tayong kabagwis na makukolekta. Kaya dapat mga kabagwis, puunan natin yung mismong kanilang pangangailangan, bigyan po natin ng magandang pagkain. Andiyan na po yung breeder pellets na mabibili po natin. Kasi mga kabagwis, pag yan po ay mismong nakasanayan ng ating mga inahin, lalo po nasa pen, pag once na kinain niya po yung mismong itlog niya, sasabay rin po yung mismong ibang inahin na kakain rin po. Andyan na rin po yung mismong kabagwis, yung mismong tandang. Makikisabay na rin po sa pagkakain ng itlog. Yun po ang mismong iiwasan natin na tayo ay mahihirapan pag once na po ay nakasanayan ng ating mga inahin na kumain ng itlog. Kaya mga kabagwis, dyan nyo po malalaman na may mga inahin talagang kumakain ng itlog.